gusto ko, ma'am. Ayaw ko po doon. Yan ang sinasabi ko na ayaw kitang pabalikin dito kasi mabibili ka. Yan kasi nag-usap na kami ni mama mo at ikaw, pumayag ka na. Mama mo, pumayag na. Kaya ako nandito dahil hindi para sa akin to, para sa'yo. Kaya nga. Gusto namin makapagtapos ka. Gusto namin magiging proud ka sa sarili mo pagdating ng araw. Gusto namin makita ka dito sa pamilya mo na ikaw lang nagtapos. Ayan, magandang hapon. Papunta tayo ngayon kay Darlene, mga kalingap. Ayan po si Lolo Bong. Para po sunduin si Darlene ngayon sa araw na ito. Wala naman palang pasok pa, sa Lunes pa raw. Hindi ko na alam, baka sa Lunes babantayan ko na lang ito maghapon. Hindi ko na babalik to dito. Sunduin ko na. Ay, nakita ko naman si Maganda. Ano? May iba ka na sa akin? Ano? May iba ka na? Yan. Dito, maraming tao. Maraming tao na rito. Oh. Ba't nagkadagutay-gutay na ito? Sa labas ng mga upuan. Naka-ready na ang dalaga ko. Ang dalaga ko maganda. Ready na. Pawis na pawis ka. Grabing usok ang bahay ni Darlene ah. Ay naku. Wala. Ang gawa mo? Luto. Ha? Nag? Maluto. Luluto. Yan lang. Anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Saan ka natutulog? Kay Lola. Ha? Kay Lola. Kay Lola? O, kita mo. Kay Lola ka natutulog. Anong gagawin mo dyan sa pinadidingas mo? Maluto. Maluto po. Ba't namamaos ka? Ano lutuin mo? Pansit. Ha? Pansit po. Pansit ba to? Ka na magluto. Alis na tayo. Sunduin na kita. Ayaw ko magsama na. Ha? Ayaw ko na magsama. Ayaw mo magsama? Ayaw mo sumama sa bahay? Bakit? Ano nangyari? Ayaw mo na pumunta sa amin? Ano, dito ka na lang? Ayaw mo nang magtapos na mag-aral? Dito na lang po ako Ha? school. Doon ka na nga mag-school. Sabi ko sa'yo, ayaw kitang pauwiin dito kasi mawiwili ka pag nakauwi ka eh. Ngayon, tingnan mo, pinagbigyan kitang umuwi. Hindi ka na susunod sa usapan natin. Ipinapauwi ka na ni Ma'am Annalyn at Tita ER. Saka ni Boss Leo. Pinagbigyan lang naman kita pumunta dito. Ayaw na raw sumama. Ayaw na raw sumama. Bakit Darlene, Andre na? Ha? Bakit? Anong dahilan ayaw mo doon? Ayaw mo doon mag-aral? Bakit? Akala ko ba gusto mo nung doon ka mag-aral? Paalam na pati ako doon sa school. Ayaw mo na doon mag-aral? Dito na lang po ako. Bakit? Ayaw mo doon? Paano kung dito ka? Makakatapos ka ba ng pag-aaral mo? Ha? Sinong maggasto sa'yo pag dito ka? Sinong magpapaaral sa'yo pag dito ka? Si Lolo. Si Lolo Bong na lang magpaaral sa'yo? Ha? Po. Kasi
Wala naman kaming pag nandoon ka, yung pag-aaral mo nga, paano kung, paano matustusan ka ni Lolo Bong sa pag-aaral mo? Pagka-college, ganyan? Sabi ni Lolo Bong? Hindi po gusto ko, ma'am. Ayaw ko po dun. Ayaw mo doon, bakit? Ayaw mo ng magandang bahay? Ang dahilan. Pinapauwi lang naman kita dito pag Sabado at Linggo. Pero Lunes, babalik ka doon. Kailangan magtapos ka at hanggang magkapagkolehiyo ka. Yan ang sinasabi ko na ayaw kitang pabalikin dito kasi mabibili ka. Pinagbigyan lang kita. Gusto mo ng buhay ganito lang, ayaw mo doon sa bahay na ayos yung pagkikilos mo doon. Gusto mo lang mag-uuling ka, samantalang sa bahay wala kang ginagawa, kakain na lang. Gusto mo yung buhay na mahirap. Mag-isip-isip ka ng maayos kasi kung ganitong buhay lang gusto mo, doon, wala ka namang ginagawa doon. Ayos naman yung buhay mo doon. Maganda yung bahay mo doon. Tapos, Okay na usapan namin ni mama mo. Pumayag ka na. Ayaw ko pong mag-transfer. Ha? Ayaw ko pong mag-transfer. Ayaw mo mag-transfer? Tapos, payag naman ng teacher, kausap ko ng principal. Kausap ko naman ng principal na. bakit ayaw mo mag-transfer? Nung una, gusto mo nang Nawibili mag-transfer. ka sa buhay dito. Kaya nga sabi ko nung una, ayaw kita pauwiin. Pero pinagbigyan lang kita dahil gusto mo, dahil birthday ni Saria. Ngayon, bigla ka nag-aayaw. Nag-ayaw ka na. Yan ang tanong ko, paano kung dito ka, meron bang magpapaaral sa'yo? Paano yung pag-aral mo sa araw-araw mo, magbabaon ka, paano yun? Gusto ni Tita Annalyn, punta sa bahay para maayos ang buhay mo. Eh, pag high school mo, ilagay ka na naman sa magandang eskwela, magandang eskwelahan, magandang paaralan. Umuwi ka dito, pumayag ako, dahil may usapan tayo. Dahil nga may pasok, yung exam mo iniisip ko. Ngayon, bigla ka nagbago. Walang mangyari sa buhay mo dito, darling. Nandito ako para tulungan ka. Tulungan mo rin sarili mo. Tulungan mo ako, tulungan mo sarili mo, magtulungan tayo. Walang mangyari sa'yo dito. Nawiwili ka sa barkada. Kaya nga, kung... Nawiwili ka sa barkada. Alam mo yung barkada mo, mawawala lang yan. Makakalimutan mo rin yan pagdating ng araw. Kasi bibilang ka namin ng cellphone. Dapat nga kasama ka sa Lucina eh. Tingnan mo, hindi ka sumama sa pag-uwi. Dapat nag-hotel tayo doon sa Lucina, kasama ka. Nagpaiwan ka dito. Pinagalitan ako ng Tita Annalyn mo. Dahil bakit kita iniwan. Kaya ako nandito ngayon, sumama ka na sa amin. Huwag ka na magtanggi. Ayaw ko po. Ha? Ayaw mo? Ayaw mo gagawa? Ikaw na ang tumanggi. Ikaw. Baka iiwanan ka ng sponsor mo. Babalik ka sa walang makapagtulong sa iyo. Gusto mo bang magtapos? Darlene, harap ka sa akin. Harap ka din. Kaya ko Ha? mag-high school dito. Ha? Kaya ko mag-high school Saan? dito. Saan mga school? High school naman po ako dito. O dito, balik kita rito. Mag-boarding house ka. Hindi ka natitira dito sa bahay mo. Mag-boarding house ka pag nag-high school ka. Tapusin muna natin yung elementary doon. Gusto ko po dito. Gusto mo dito? Eh, wala nga mga makapag-alaga sa'yo dito. Wala makapag-alaga sa'yo dito. Tingnan mo, nabutan kita rito, naghirap-hirap ka sa magluto. Nag-uuling ka. Okay naman ba kami? Si mama mo.
Payag na si mama mo. Bakit nung una gusto mo doon mag-transfer? Bakit ngayon nagbagong isip? Hmm. Darlene, nakauwi ka lang. Uwi ka lang, ba't nagbago yung isip mo? Masasanay ka rin doon. Ano bang gusto mong buhay? Gusto mong dito dahil dito marami kang barkada. Ano gusto mong buhay? Ganito lang buhay mo? Ayaw. Wala mang naka-aircon ka man doon. Ano pa bang buhay na hinanap mo? Nawiwili ka sa barkada, ganon. Di ba? Nawili ka, di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, hindi kita dapat pawiin dito eh. Ngayon, ito ng kinalabasan. Pinagbigyan kitang umuwi, ito ng kinalabasan mo ngayon. Bigla ka nagmamatigas ng bumalik. Sayang kung iiwanan ka ng sponsor mo. Wala man magpapaaral sa iyo, kundi yung mga sila si Tita Annalyn at si Sir Rio. Kaya nga binigyan ka ng kwarto maganda, binilhan ka ng mga damit mo. Binigay sa iyo ang gusto mo. Di ba? Ako, ano lang ako, ginagamit lang ako, Darlene, para tulungan ka. Bigla ka nag-ano. Ano? Magbago ba ang isip mo? Hindi na. Hindi na, dito ka na talaga. Dito ka na. Wala man kaming magagawa, Darlene. Lahat ginagawa namin para gumandang buhay mo. Pero kung ikaw mismo umayaw, ayaw namin, alam, manghihilain ka namin. Pero, sayang yung pagkakataon na may nagtulong sana sa'yo. Dito, hindi naman sa inaano ko, pero parang malabo. Walang magandang ano dito. Kasi kung ayaw nang magtulong yung mga sponsor, anong buhay na marating natin? Doon kasi, kagandahan doon, may mag-sponsor sa'yo. Tapos, yung hindi pa ganitong buhay mo. O, diba? Nakita mo naman doon sa bahay, ano bang ginagawa mo doon? Wala kang ginagawa doon. Pag gusto mong kumain, makakain ka. Nandyan lang yung pagkain. Hindi mo na katulad dito magdingas-dingas ka ng uling. Sino ba nagsulsul sa'yo na hindi ka palilipatin? Wala po. Ha? Wala naman. Bakit hindi ka na masama sa amin? Kung gusto mo magtapos, sama ka. Kung ayaw mo magtapos, wala kami magagawa para sa'yo. Kaya nga, wala kaming magagawa. Hindi man pwedeng ano. Kaya ang amin, tulong lang sa'yo, Darlene. Ha? Kaya ikaw din, tulungan mo sana yung sarili mo. Yun lang naman ang gusto naming mangyari. Pero, alang Ano naman mga damit pilitin. mo, magaganda mga damit mo. Pilitin ka namin. Tingnan mo Eh, mga doon, damit mo ngayon maganda. nakikita talaga doon, may magandang kinabukasan ka. Nakakain ka ng maayos. Hindi mo na problemahin yung pagkain mo. Paano ngayon kung ano? Yung tindahan niya yun, ipa-stop ko na. Wala na kayong mautangan. Patigil ko na yung tindahan. Kawawa si Lulubong, nadadamay sa'yo. Diba? Step na yan, hindi ko na babayaran yan. Yung pinapakuha kong pagkain nyo sa inyo, ipa-stop ko lahat ngayon yan. Para, ano, madadamay si Lulubong sa'yo. Imbis na natutulungan natin si Lulubong, madadamay si Lulubong. Kasi pa-stop ko na lahat ang tindahan niya yun. Baka iniisip mo, meron akong pinaiwan dyan na pera sa tindahan. Diba? Iniisip mo ba yan? Meron kayo nakukuha, nakakain kayo? Kaya ako nagpaiwan ng ano dyan sa tindahan dahil once na kakain ka, hindi mo na problemahin. Hindi mo na kailangan mangaruling. Hindi mo na kailangan mamalimos doon sa labas para may pagkain ka. Kaya ako lahat ng utang nyo dyan sasagutin ko. Pero ngayon, ipa-stop ko na lahat. Damay si Lulubong sa'yo. Diba? Nakuha man din po si Lolo. Ha? Nakuha man din po. Kaya nga, ako nagbabayad dyan. Pagkain nyo yan. Pagkain nyo ni Lulubong, galing ako nagbabayad yan. Ngayon, ipa-stop ko na lahat. Wala na kayo makain. So, hindi ka ngayon sasama sa amin. Hindi ka sasama ngayon. Sige, wala namang problema sa akin. Wala kaming problema. Kasi ang amin lang naman yung kinabukasan mo maayos. Pero kung itong buhay na to ang piliin mo, wala kaming magagawa. Kung buhay mo ganito,
tuwing kakain ka na naghihirap kapag dingas-dingas ng uling dyan, so wala kaming magagawa. Kasi lahat naman ginagawa namin para sa kagandahan ng buhay mo. Inisip mo ngayon lang nakakain ka, paano yung sunod araw, sunod na taon, ganyan. Mamalaya na lang namin, nagbabarkada ka na. Ang barkada, andyan lang yan. Ang unahin natin yung pag-aaral, yung tulad ngayon, may gustong taong magtulong sa'yo. Paano kung wala na? Hindi ko na to. Ito lang masasabi ko, kapag hindi ka nagbabalik sa amin, yan kasi nag-usap na kami ni mama mo at ikaw, pumayag ka na. Mama mo, pumayag na. Kaya ako nandito dahil hindi para sa akin to, para sa'yo. Kaya nga. Gusto namin makapagtapos ka. Gusto namin magiging proud ka sa sarili mo pagdating ng araw. Gusto namin makita ka dito sa pamilya mo na ikaw lang nagtapos. Kaya nga. Huwag mong gayahin yung buhay nila ate Sa mo. pamamagitan ng tulong nila ni Tita Annalyn. Ha? Sa pamamagitan ng tulong nila ni Tita Annalyn. Ayan. Kasi, Darlene, hindi naman kapakanan namin ang iniintindi namin dito, yung kapakanan mo. Kinabukasan mo. Sayang mo yung offer ng mga sponsor na ang ganda-ganda ng offer ng sponsor. Kaya nga nung una, nag-aatubili akong dalhin ka rito eh. Pero dahil sa pakiusap mo, birthday ni Saria, sinama kita. Sinamahan kita. Pinagbigyan kita. Ngayon, umayaw ka na naman. So, sayang yung kinabukasan mo. Pag-isipan mo mabuti ha. Kasi ngayon pa lang, ipa-stop ko na yung utang kay Lulubong. Yung tindahan. Sige, mag-isip ka mabuti dyan. Pag-isipan mo mabuti, ha? No? Kung magbago man yung isip mo, mag-isip mo, andito lang kami ni Doc Love. Kung gusto mong doon, wala namang problema. Kung dito naman, wala kaming magagawa kung yun ang desisyon mo. Pero doon, maganda talagang nag-aantay na kinabukasan mo pag nandoon ka. Dahil merong taong willing magtulong. Bibilhan ka na sana namin ng cellphone. Bibilhan ka lahat ng gusto mo. Pinagpalit mo lang dito sa buhay mo dito. Wala kaming magagawa. Wala kang inintindi doon, kundi kumain, matulog, mag-aral. Kain, tulog, aral. Yun lang trabaho mo sa akin, sa bahay. Saan kami? Nandoon ka. Kahapon, naglusina kami. Lusina kami, nag-hotel kami doon, hindi ka kasama. Dahil iniisip mo nga yung birthday ni Saria. Diba? So, sige. Sa ngayon, pagbibigyan ka namin. Pero pag-isipan mo, ha? Darlene, stop mo na yung utang nyo sa tindahan. Hindi na ako muna magbabayad, ha? Bayaran ko lahat ngayon, pero wala nang kasunod. Stop na muna. Damay si Lulubong mo. Dito. Sige. Pero kung ano naman, Darlene, pag-isipan mo ng mabuti, ha? Diyan lang kami, kung ano mang plano mo. Siguro, meron lang talaga na nagsulsul din sa sayo ngayon. Merong na ginugulo lang yung isip mo. Alam ko naman yun kasi nung una, okay naman sa'yo na maglipat ka. Ikaw pa nga na doon ka sa amin. Pero alam ko, may tao talagang nag-aano sa'yo ngayon. Ginugulo yung isip mo. Nung una, okay na yung isip mo. Pero ginugulo lang yung isip mo na ganun. May naghaharang-harang sa'yo. Hindi ako nagkamali. Kaya nagbago ang isip mo. Pero nung una, ikaw yung gustong-gustong magpunta sa amin. Kami, nanahimik lang din naman kami, di ba? Pero yung sabi mong gusto mo sa amin, sige. Yan, binilhan ka lahat ng mga bagong damit, lahat. Para mabago, panimula na yung buhay mo na, bagong buhay ka na sana. Pero gusto mong bumalik dito, so wala kaming magagawa. Pero alam ko may taong naggulo sa isip mo kasi okay na yung una eh. At payag naman din si mama mo na doon ka kasi ayaw nga ni mama mo nandito ka. Nawala sila na iniisip ni mama mo, mabarkada ka lang. Mapariwara ka dito. Lalo na dalagita ka na. Yan. Yeah. Pero nasa iyo yan. Sinayang mo yung pagkakataon na
pinili mo yung buhay na hindi ko masabi kung anong klaseng buhay. Hindi naman siya minamali. Diba? Ikaw magdala ng buhay mo, darling, hindi kami. Ikaw, tulungan mo sarili mo. At hindi lang dapat ang iniisip ko yung buhay mo, pati si Daryl. Wala naman itutulong dyan. Hindi naman kaya din siguro ni, Marian, kay Chloe. Ikaw lang talaga sana ang may potential na makatulong kay Daryl pag dating ng panahon. Pero yan ang gusto mong buhay. Wala kaming magagawa. Basta kami, andyan lang kami lagi sa likod. Sakali magbago man yung isip mo, sige, dito lang kami ni Doc. Kumgalala ko. Kasi noon pa naman, hindi naman kami nagsuko sa inyo. Kaya nasa inyo na yan. Sa'yo yung buhay. Kung ano mang buhay na gusto mo, ikaw na nagpili yan, hindi kami. Kasi kami ginagawa namin para sa kabutihan. Yan. Kasi okay na yung isip mo noon eh. May tao lang talaga nag-aano ng isip mo, ginugulo lang yan. Ngayon, na kumbaga na brainwash yung utak mo. Sige na, pag-isipan mo ng maaigi. Yan. Hindi isang bisis, dalawang bisis. Pag-isipan mo ng maraming bisis, darling. Kung dito ka mag-aaral. Kung mayroon ba tao na sa'yo, magtulong sa'yo, magtustos ng pang-araw-araw mong gastos, baon, pangkain, kung dito ka. Yan ang isipin mo. Nabayaran na tindahan. Kasi yan lang. Ang masasabi ko sa'yo, darling. Pero kung magbago may isip mo, andito lang kami ni Doc. Yung microphone. Bahala. Pag magbago yung isip mo, andito lang kami. Yeah. Oh, Bong. Anong nangyari? Ayaw nang sumama. Nakaano yung tugang ko doon. Ha? O, pupuntahan nga namin. Ha? Naano niya sa Facebook. Normal lang yun malungkot. Normal lang malungkot. Kasi kaya ayaw ko sanang dalhin dito nung Lunes. Ano kailan ba yun? Martes? O Lunes. Kasi baka maano sa barkada. Naluloko na naman sa barkada. Napating na Sabi ko, kaya ka dinadala para mapagandang buhay. Mapag-aral ka mabuti dito. Ayun, nasa kami. Ayaw talaga niya. Ayaw. Sige. Sige, baka iniisip niya na binibigyan ko kayo ng kalayaan magutang sa tindahan. May makain siya. So ngayon, stop muna natin. Babayaran ko lahat ngayon. Stop muna natin. Para maramdaman niya na kasi naisip niya siguro marami siya makuha sa tindahan. Kaya ang ikala niya, okay lang. Pero ang gagawin ko ngayon, stop muna. Babayaran ko lahat yung utang niya ngayon sa tindahan. Tapos stop na muna tayo. Ha? Sige. Pero pag magbago man yung isip ni Darlene, nandito lang kami. Oo. Kasi wala man kami hinahangad na para sa kanya. Para sa kinabukasan niya. Kasi may tao bagang willing magtulong. Bihira lang yung pagkakataon na yan. Daming nangangailangan ng tulong. Eh si ate, kuya. Mayroon lang akong utang dyan? Magkano? 800? 800? Bayaran na po namin, kuya. Ito nakuha niyo bang 800? 800. Bayaran na yan ngayon. Oh. Naisip niya kasi mayroon pang pinakukuha ko kayo rito libre. Kaya nag-ano siya. Stop na muna, ha? Stop na muna kasi iniisip niya mayroon siyang ang inano ko lang naman ilang araw lang siya mag-stay rito para mayroon siyang pagkain, pinapautang ko sa inyo. Saka hindi naman na hindi siya pinapauwi pag walang pasok, pwede naman siya. Oo, malaya man siya. Bago ang isip. Naluloko sa barkada. Sa barkada, naluloko. Kaya, stop ko muna. Kaya man daw, Kuya Bong, magasto sa kanya sa pag-aaral. Ikaw daw magpapastos. Ano po wala naman pa akong permanenteng trabaho. Paano mo siya mapawaral? Ano lang Kausapin mo na lang. Sabi mo, wala akong mapapaaral sa'yo. Ha? Yun ang sabi niya, ikaw daw magpapaaral sa kanya. Sabi ko, paano kung
ano, sino magpapaaral? Kumbaga, pag doon kasi may taong magpaaral, sabi ko. Paano kung dito ka, sinong magtusay, sinong magpapaaral? Ikaw daw. Nandiyan naman si Lolo Bong, hindi naman ikaw pababayaan, pero yung gastos baga pang araw-araw, buti kung may permanente kang trabaho, okay lang. Naisip na siguro ngayon na malaya kayo magkapangutang. Yan siya nakain. Inaano ko lang naman, nang pagpunta niya rito, siyempre, inaano ko may makain siya araw-araw. Naluloko sa barkada. Kaya nung Lunes, ayaw ko sana dalhin. Kaso nga, sabi, birthday ni Saria, pinagbigyan ko. Wala naman dito sa Rio. Wala man dito. Ang ano, Sabi niya, nandito daw mga tita niya, nandito daw lahat ng tao. Hindi naman. Siyempre, ako naman, ayaw ko naman pigilan siya. Kagustuhan niya yun eh. Basta usapan namin, pagkatapos, susunduin kita, babalikan kita. Kukunin kita. Ano? So, gano'n na lang muna. Stop muna ha. At kausapin mo. Ikaw na lang mo. Sa'yo naman nakikinig yan. Ano? sa'yo naman nakikinig. I-text na lang ako kay ate. Ha? Ano naman, Bong? Willing naman kami para sa kagandahan ng buhay. Sige. Saka sayang kasi yung mga sponsor na gustong magpaaral. Ang daming gustong nangangailangan ng kaso walang walang taong na mag-ano sa kay Darlene kasi may taong gustong katapusin siya. Alam na nila yan. So, gano'n na lang. Sige. Alis na kami, Bong. Salamat ha. Kausapin mo na lang masisinan. At i-text ako pag magpasundo na. Sa ngayon kasi naisip niya may makain siya eh. I-stop muna tayo. Para maisip niya. Sabihin mo, wala na tayong makain. I-stop na tayo. Ha? Sige, Bong. Salamat. Magkausap. Ha? Nasa yung pag-asa. Nagbago lang, naluloko sa barkada eh. Yan, bihira. Sabi ko, ayaw ko puntahin dito eh. Yan na naman. Ito si ate. Naluloko sa barkada. Oo, sa laro. Nandyan lang yung laro. Ako na pinagbigyan ko lang naman na sumama. Ihatid dito para birthday nga raw ni Saria. Biglang nagganito na. Siguro iniisip niya may nakakain sila, may nautang kayo dyan. Ngayon sabihin mo, wala na tayong mautang. In-stop na tayo ni Dr. Lab. Wala na naman tayong kainin. O, di ba? Sige, Bong. Salamat. Yan. Okay na kami, te. Yan na lang muna. Ikaw na lang masama. Magkaibahan na tayo. Dali na. Nanay, payag ka na. Ito. No, iiba ko na. Sama na, halika na. Ito na para alin ko. Oh, naka-violet. Ay, sama ka na raw sa akin. Tara na. Tara na. Ano, sabi ni mama mo, nagpayag na. Sama na raw ikaw, sabi mama mo. Ikaw naman ang shopping namin. Sige po. Thank you so much po mga kalingap. Ayan po. Salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, si Kalingap Rob, kay Ma'am Jack Tapia Matubang. Salamat po sa inyo. Walang sawa support tapos kanila. Sa mga sponsors po, sa mga titas at titos, wala po tayong magagawa. Dahil naluloko. Ayaw ko man sana pumayag noong time na yon pero naobliga akong pumayag. Ayaw ko sana siyang papuntahin dito. Dahil galit na galit si Bombay sa akin. Ba't galit ka? Ay, nagtawa ba ka? Ay, gayon. Pero nga, mayroon siya. Pahingi ka. Oh, si Bombay, buti pa si Bombay. Si Bombay na lang ampunin ko. Payag pa sana ako. Yan. Daming Michael Jordan dito. So, ayan po mga kalingap. Thank you so much po. Rain Andina, Pulubing Milyonaryo at si Erica Alton Blanc. Maraming salamat po sa inyong walang sawang support. Ito ang dahilan kung bakit nawiwili si Darlene ayaw sumama. Yung laro dito. Dito siya naluloko sa laro. Kaya ayaw ko nga talaga sana isama. Sa mga titos at titas, Tita ER, Sir Leo, nakakalungkot ang araw na ito. Pero hayaan nyo, magbabago din siguro yan sa darating na panahon. Ito yung yung barkadahan dito ang niya. Naluloko talaga at nawiwili. Ayan po. Thank you so much po.
Sa mga sponsor sa NC Collaboration, sa NC Titos and Titas, sa Timbanig, kila ni Kapagado, kila Laning Abellero, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng GC, wala pong naiwan. Thank you so much po. Ayan po mga kalingap. Nakakalungkot po yung araw na ito. Sa pag-aakala natin na mapaganda siya doon sa paghatid natin sa kanya. Pero biglang nagbago ang isip ng bata. Hindi naman natin pwedeng pilitin. Hikayatin lang natin yung bata na bumalik. Kasi naisip niya ngayon meron siyang makain, kaya meron siyang nautangan at sinasagot ko yung tindahan nila. Ngayon po pina-stop ko muna lahat para po maramdaman niya at maisip niya na kailangan niyang bumalik sa atin. Kung meron man na nasulsulan man siya sa mga barkada niya, mali po yung sulsul niyo. Dahil hindi naman po ako pinanganak kahapon na madali niyo po ako madala sa sulsul-sulsul na ganyan. Nalungkot kami. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Tanggapin natin. Pero pipilitin pa rin natin. So subukan pa rin natin kumbinsihin yung bata. Na ano lang siya sa barkada. Naluluko kasi sa barkada yung bata. Kaya ganun. Alam ko yun nung una. Kinakabahan ako nung paghatid ko. Pero nanatili lang akong kalmado. Dahil ganun man talaga ang obligasyon ng isang charity vlogger. Sa isang kalingap. Nagiging huminahon tayo. Sana makumbinsi pa natin. Yung kanyang mga katwiran na isang batang musmus at maliit na medyo konti pa lang ang kaalaman sa buhay. Yun yung iniisip niya. So, nakausap na natin ng school, okay naman sana, pero pahamak itong bagyo na ito. Sa totoo lang mga kalingap, sinisisi ko itong bagyo na ito at nangyari. Pero nangyari na yan. Dahil ayoko sana na talaga siya pawiin na. At gusto ko makapagtapos siya. Babalik man siya dyan, tapos na. Bilang siya si Darlene na tapos na sa kolehiyo. Pero gano'n pa man, salamat ng marami sa inyong suporta. Kung nalungkot man kayo, naiyak kayo, mas naiyak din ako sa nangyari ngayon. So kailangan natin huminahon at patuloy natin kumbinsihin yung bata. At ipaparamdam na mali yung kanyang ginagawa. Kaya nga po ako'y pinatigil ko ang tindahan. Ayan nakakita ako ng maganda. Isang babaeng napakaganda nakakita ako ng maganda. Isang magandang babae. Anong masabi Mrs. Love? Nalungkot ka ba? Sa akin naman, talagang nakakapanghinayang dahil may taong na naawa sa kanya na willing na tulungan siya hanggat sa makatapos ng pag-aaral. Kaso, lahat tayo ngayon ay magugulat sa desisyon ni Darlene. Samantalang yung una, siya pa diba nagchat-chat sa'yo na magpakuha na siya. Gusto niya sa amin. Ngayon, nasa amin na siya. Siguro may nagsuso. Tingin ko lang, ginugulo lang yung isip ni Darlene. Nagugulo lang. Pero hayaan mo na. Tayo ang magiging mas malawak ang pag-uunawa dito sa ganitong sitwasyon. Kaya nakakapanghinayang talaga kasi sayang yung opportunity ng mga sponsor willing sa kanya magtulong para gumanda yung buhay. Kaso mali man ang desisyon ngayon ni Darlene, pero sabi ko sa kanya, pag-isipan ng maraming business at andito naman kami. Pag nagbago, willing naman kami sunduin siya o anong gusto niya, mag-isip-isip muna siya ngayon. So, ayan po. Thank you so much po mga kalingap. Yan. So, yun lang, Mrs. Love. Yan, sana Darlene, liwanagan yung isip mo na para sa kabutihan mo. Para hindi lang sa iyong sarili, pati na rin sa pamilya mo. Kasi sa nakikita ko, siya lang talaga na may potential na makatulong sa pamilya niya. Kasi si Marian may na rin. Pamilya na. May pamilya na si Marian. Si Chloe, parang hindi man si Chloe na makatapos. So siya talaga dapat. Yun lang nakikita ko. Para din kay Daryl. Sana. Yeah. So, iba ang desisyon ngayon ni Darlene. Parang naguguluhan pa siya. Hayaan na muna natin.
tayo, kailangan natin mga umintindi, kalingap. pero babalik pa rin naman tayo. Hindi naman dito nagtatapos ang ating Yan. problema para kay Kailangan Darlene. lang natin- Kailangan na natin siya makumbitsi. Na maliwanagan din yung pag-iisip ni Darlene. Kasi pag dyan kaya nga natanong ko, paano kung Ngayon kasi may makakain siya kasi open sila sa tindahan. May pina-stop ko lahat ngayon. Kaya para maramdaman niya na ganun nga, kailangan na niyang bumalik sa atin. Saka sa sunod, wala akong pera binigay ngayon kasi binayaran ko yung tindahan, malaki ang naging utang nila. Sige, bibigyan ko siya ng pera sa pagbabalik ko para maramdaman niya na. Sige. So, ganun po. Thank you so much po sa ating mga sponsors, mga buting sponsors po talaga. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Kilala niyo na po kung sino-sino sila. Thank you so much po mga kalingap. Bye-bye na po and Jesus loves you.